pangalawang pagpupulong na kaagad na pinatawag ni Governor Boy Umali matapos tumagilid ang MV Baleno hanggang sa nagpatawag na rin ang committee hearing ang sangguniang panlalawigan hinggil dito na natiling hindi pa rin malinaw ang ilang isyong kaakibat dito hinggil sa mga tunay na polisiya na ipinatutupad sa paglalayag ng mga barko sa rutang Calapan-Batangas at vice versa. Dahil nandito isinagawa ang Maritime Forum kamakailan upang ipaalam kung ano-ano ang mga umiiral na pulisiya sa mga ito. Narito ang report. Isinagawa sa lalawigan ang kauna-unahang Mindoro Maritime Forum kung saan inilahad at sinagot ang mga pangunahing suliranin at polisiya sa maritime industry. We are strongly committed in promoting safety. We are strongly committed in ensuring that the vessels are seaworthy. We are strongly committed that only properly certificated, inspected vessels will be allowed to navigate. We are strongly committed in ensuring the full competence of our workers on board vessels, including the proper decorum, the proper demeanor, and including the need to wear the proper uniform. So we will address that concern also to our shipowners. We would like to ensure that all vessels navigating are properly equipped with the life-saving appliances, like planes, life jacket, lifeboats, that they have the right firefighting equipment. We would like to ensure the convenience of the passengers. Ito ang binigyan diin ni Maritime Industry Authority Marina OIC Administrator Attorney Nicasio A. Conti bilang panunahing pandangal sa ginanap na Mindoro Maritime Forum noong ika-4 ng Marso sa Batasang Panlalawigan People's Hall. Magkakasamang pinangasiwaan ng gawain ng Maritime Law Association of the Philippines o MARLO sa panguna ni Attorney Manuel Binaventura ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Oriental Mindoro Chapter sa panguna ni na IBP Outgoing President Attorney Charlotte Aguba Goco at incoming IBP President Attorney Arnold Magparangalan at ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at ng sangguniang panlalawigan sa panguna ni Vice Gobernador Humerlito A. Dulor at ng mga bukal ng SP. Inilahad ni Marlo Chairman Attorney Buenaventura, isa ring dating bukal at kapatid ni Bukal Martin S. Buenaventura, ang mga pangunahing layunin sa pagsagawa ng forum sa lalawigan. I'm not sure whether this is the first event that we have held in this venue, but I think I'm sure that this will not be the first, and the Philippine government will carry this forward to address the growing problems and needs of our maritime law. The goal of this event is to identify and discuss, first, the problems and issues affecting the Mindoro Maritime Route and Nautical Highway, and second, the policies and strategies to address them. Ayon naman kay Provincial Administrator Angel M. Saulo, inaasahan na sa pamagitan ng forum ay mapag-uukulan na ng higit na pansin ang kaligtasan ng mga pasahero at barkong naglalayag papasok at palabas ng Oriental Mindoro at mabawasan kundi man tuluyang maiwasan ang mga trahedya sa karagatan na kadalas ay nagbubuwis ng buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Ito ang i-popular sa akin na talagang dapat medyo pag-ukulan natin ng pansin itong mga barko natin. Kasi as an island province, hindi naman po tayo makakaiwas sa barko. Actually, pwede siguro natin gagawin. Diba? Kung hindi man totally malaapoy natin ito kasi nga, minsan naman tayo na aksidente. Then, mag-minimize. Kasi, ang parang ang concept po natin dito yung pong passengers yung pong riding na hindi po natin pwedeng i-compromise. Siguro po yung ship owners, on your point, dapat po talaga infiltrate kayo. Talagang kailangan din yung mga shipping companies dito sa atin. Kasi taos-pusong pasalamat ang una namang ipinabot ni Vice Gobernador Dolor kay Marlo Chairman Attorney Buenaventura sa inisyatibang pangunahan ang mahalagang gawain. Inilahad niya ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga pasahero ng barko sa Mindoro Maritime Route at Nautical Highway, gayon din ang mga mahalagang hakbanging panglehislaturang naaprobahan ng SP kaugnay sa maritime industry ng lalawigan. Tinukoy din ng Vice Gobernador ang mga sumusunod bilang pangunahing problema ng maritime industry sa Oriental Mindoro, mga lumang barko,
mataas na antas ng mga insidente sa dagat, kakulangan sa kakayahan at kasanayan ng mga pahinante, at hindi sapat at maayos sa kagamitan at mga pasilidad sa paglalakbay sa karagatan. Maritime safety is a very important issue which covers an advanced and multifaceted system of layers and other factors. If one link in the maritime safety chain breaks, if one link in the maritime safety chain breaks, the consequences will be catastrophic for the people, the environment, ships, and cargo. A good maritime safety culture is the basis of all maritime safety work. Consequently, maritime safety work must be a natural part of the day-to-day business activity. Hindi yung tuwing may bagyo na, tuwing may aksidente, sa alam nagtatrabaho ang ating mga stakeholders. Maintaining and developing a high level of maritime safety is an imperative for an effective organization. Second statement, the personnel are key to a high level of maritime industry. Ano kung sinabi kanina? Statement, a good maritime safety culture is the basis of all maritime safety work. Second, the personnel are key to a high level of maritime safety. A ship's maritime safety is ultimately determined by the crew's actions on board. A single human mistake can destroy in a moment what has taken years to build. Instilling a high level of safety awareness in the crew is perhaps the most important job when it comes to eliminating mistakes due to human factor. Education, training, and practice are important measures, but a sense of well-being also plays a significant part. Third statement, continuous and preventive maintenance results to safe ships. Without safe ships, there is no safe shipping. Irrespective of age, ships must be continuously maintained so that a safe trip is ensured. Ang bawat isa sa mga isyong nilatag ni Vice Gobernador Dolor ay isa-isa rin sinagot ni Administrator Conti. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat kitang-kita ko kung paano lumabalangkas ng resolusyon ang mga mambabatas sa lalawigan o Mindanao. Nakasulat, malinaw, nakalahad, walang kinakampihan, issue-oriented. Ako po ang personal nababasa at titingin dito sa mga panukalang ito upang sa ganun, sa tulong na rin po ng opisyalis ng Marina Region po ay aming itong tutuganan. I'm putting it in my shoulders to respond to all the resolutions issued by this honorable. In general, the assumption of the Aquino administration in recent years marked the significant development in the four sectors of the maritime industry. There are four sectors. We have the domestic shipping sector, we have the overseas shipping sector, we have the shipbuilding and the ship repair sector, and we have the most important component, what we call the heart and soul of shipping, which is the manpower development sector. And under the domestic shipping sector, we have two important subsectors. One is the maritime safety office, and the second one is the franchising office. So, naniniwala po kami, culture of safety should be embraced by our shipowners. At sasagawa po sila ng mandatory pre-departure inspection. Kung umalis ang barko, meron po silang checklist ng itiwan. Pagkakain po ng trabaho ng Marina, ng Philippine Coast Guard dito, kami ho nag-i-issue ng statutory certificates. Meaning to say, para kung lagyan mo barko, pagka-registro, i-inspectionet, okay naman yan. Kadalasan naman ako, hindi pa ako lumalaya kaya bibigyan ng permit. Pag na-inspect, bibigyan ng permit. And it will be endorsed yearly. Kada taon mo, tinitingnan ng Marina for the renewal of the safety certificates. Marami po certificates of depending on the time of the desert. Pero yung pinaka-flying squad, ang kagawin sa land transport, yung pang-araw-araw na tumitingin niya, yung ating kasama sa hanap buhay at sa public service ng Philippine Coast Guard. Kaya malagay po ang Mindoro sa Industriya Maritima, dalawa po, hindi po sa akin like office ito, dalawang extension offices po ang ilalagay dito mismo sa Mindoro. At sa buong region po ay 5 extension offices kasama na Lumulon, Lucena, Palawan. So, ito po ay mangyayari ngayon po.
Ipinaliwanag pa ni Conti na upang maitiyak ang kaligtasan ng mga barkong naglalayag, isinusulong ng kanyang pamunuan ang pagkakaroon ng one-class society policy na naglalayong gawing iisa lamang ang nagsasurvey at nag-iinspeksyon kung saan ibabatay sa international standards ang pagsasurvey upang maitiyak ang kaligtasan ng mga barko. Ang Classification Society ay isang non-government organization na nagtatatag at nagmamantina ng technical standards para sa konstruksyon at operasyon ng mga barko at iba pang offshore structures. Ipapipin namin kung sino ang magkaklas ng mga barko. At ang pinakamababa kong singil, base mo sa industrial rate at ilalagay po namin ng magkalong singil. Yung pinakamababa ko noon, pinuha ang mananalo. At kinakailangan may presensya ka sa lahat ng region. Kinakailangan meron kang technically competent people to undertake the survey of the vessel. You should have the sufficient capital, logistics, etc. Isa po itong susi para mo-modernize ang Philippine domestic fleet. Kung hindi ka papasa sa any class society, hindi ka na malinis. Yung barko ko ay tuluyan na mais ka. Napaka-importante po dito. Kaya nga po, ngayon pa nga marami ko nagreklamo sapagkat mamamatay po ang negosyo ng mga class survey, class society. Sabi mo namin, mas makakataon ang buhay ng tao at ang pananatili ng safety of our vessels. Anya pa, pinoproseso na ang pag-aaral at pagpapasa ng Maritime Passenger Bill of Rights na maglalaman ng lahat ng mga karapatan, tungkulin at responsibilidad ng mga pasahero ng barko sa bansa. Sa usapin ng tumagilid at lumubog na MV Baleno sa pantalan ng Calapan, ipiniliwanag ni Attorney Conti na ang pagtatanggal sa suspensyon ng mga barko ng Vesta Shipping Lines ay isinagawa matapos sumailalim sa additional inspection ng Marina ang mga natitirang barko ng Vesta. Anya pa, ang Document of Compliance ang sinuspindi ng Marina. Ito ay bukod anya sa proseso ng suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ng mga barko nito na mas mahaba at mas komplikadong proseso ng batas. Sa open forum na isinagawa, sinagot din isa-isa ni Administrator Conti kasama ang iba pang mga opisyal ng Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard Calapan Port at Dangay Rojas Port at iba pang mga ahensya ang mga katanungan at suliranin ng iba't ibang sektor sa lalawigan. Hiniling ni Bucal Romeo G. Infantado na upang higit na maitiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga pasahero habang lula ng mga barko, ang paglalagay ng mga emergency medical equipment at facilities at ng medically trained personnel na kinakailangan kung may mga hindi inaasahang pagkakasakit o aberya sa kalusugan ng mga pasahero sa barko. When we talk of maritime industry, hindi lang naman po dito ng Dr. Sangkot eh. Involve ng Batangas, involve ng Aklan. Ang iniisip ko noon ay nag-suggestion ako, why not include isang gunang palalawigan ng Batangas, isang gunang palalawigan ng Aklan? Para mag-joint session o joint hearing para makapagawa ng isang ordinance or resolution. So limited ang aming jurisdiction. Hindi ko sinabing power of authority. Iminungkahi naman ni dating Bucal Attorney Dante Manso sa SP ang pagpapasa at paghahain sa Kongreso ng panukalang one-strike policy o ang agarang pagpapawalang bisa sa prangkisa at pagpapatigil ng operasyon ng mga kumpanya na nagkakaroon ng kahit isang insidente ng paglubog na kinasasangkutan ng kanilang mga barko. Upang mabigyan naman ng pagkakataon ang mga may-ari ng mga bangkang pangisda, magsasagawa ang Marina ng mobile registration sa bayan ng Rojas at mga kalapit na bayan ngayong buwan ng Marso. Bilang pagkilala sa opisyal, ginawaran ng SBC Administrator Conti ng sablay ang simbolo ng pagiging isang malugod na kaibigan ng mga natatanging bisita ng Oriental Mindoro. Inaasahang sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng maritime stakeholders, mga opisyal ng pamahalaan, ship owners and operators, iba pang ahensya, samahan at organisasyon at ng mga pribadong mamamayan, ang Mindoro Maritime Forum ay magsisilbing magandang simula ng maayos at mas ligtas na paglalayag ng mga pasahero, lula ng mga barkong bumabiyahe papasok at palabas ng isla ng Mindoro at maging sa iba pang panig ng bansa.